Glory to God po. Kumusta po kayo? Buti naman po. Ayan. Okay po. Sige po, handa po natin ang ating puso't isipan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat sa katapatan mo sa aming buhay. At tunay nga, Panginoon, na kayo lamang po ang nakakapagbago ng aming puso't isipan. Lord, hayaan mo, Panginoong Yesus, na buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming kaluluwa na tanggapin ang salita mo. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami, Panginoong Yesus, ng iyong banal na dugo. At kayo, Panginoong Yesus, ang magsalita sa harapan po namin. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At kayo lamang po, Panginoong Yesus, ang may taas. Lord, we need you and we exalt you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Sino po dito? Pasensya na ha, kasi matanong ako eh. Ayan. Madalas po akong magtanong pag ako po ay nasa harapan, nagtatanong po ako. Kasi nga, marami akong hindi alam. Ayan. At yung mga kaalaman ko naman, ay pwede ko namang ma-share kung may katanungan naman po kayo. Kaya lang wala po kayong tanong ngayon, di ba? Ako lang nagtatanong, kaya Ayan po. Naalala niyo pa ba, nung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon? Naalala niyo? So yun po yung spiritual birthday po ninyo. Yan. So, pero naalala niyo po ba yung mga kakulitan po ninyo? Naalala niyo pa? Ayan. Naalala niyo po ba kung paano po kayo binago ng Panginoon? Ayan. So, minsan po ba sa buhay po ninyo ay nakalimot po kayo sa Diyos? Nakalimot. Ayan. So, yung pong mga hindi pa nakalimot, pwede na po kayong bumaba. Kasi ang ating pag-uusapan po ngayon ay, ano ba ang, sabi po dito, anong nangyari? But minsan po nakakalimot po tayo sa ating Panginoon. Yan. Sino po dito ang, itong taon lang na to, nakatanggap sa ating Panginoon? Itong taon lang na to. Yan. Last year, nakatanggap sa ating Panginoon. Okay. Noong 1920, sino po? Wala naman siguro, no? Okay. So, sabi po dito, sa ating text po, no, sa Psalm 106:13, sabi di po dito, ngunit muli nilang kinalimutan ang kanyang mga ginawa at hindi na nila hinintay ang kanyang mga payo. Yan. Ito pong eksena po nito ay noong ang Panginoong Yesus ay si Moises po, si Moises ay umakyat po sa bundok ng, saan ba? Sa Samar? Ayan. Siya po ay nakipagkita sa ating Panginoon. Diba? At naiwan po si Aaron at ang mga Israelita. So sabi nila natagalan sila, di ba? Nainip sila. So ano pong nangyari? To make the story short, gumawa po sila ng kanilang Diyos-Diyosan. Yan. At winorship po nila. At hindi po nila namalayan na bumalik na pala si Moises. Ano pong nangyari? Natuwa po ba si Moises? Hindi po. Di ba? Sobrang galit. At sa sobrang galit niya, dala-dala niya yung 10 utos ng Diyos. Yun yung unang kopya. Pagkatapos yun, pinaserox nila eh. Diba? Di po. Yun yung unang kopya. At dahil po sa ginawa ng mga Israelita, gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan, di po sila nakahintay. Diba? Okay. Siguro sobrang curiosity naman nila na, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman ni Moises.
Okay? So binasag po ni Moises ang 10 utos. At ito po yung kanyang sinabi, 'di ba? Sa Salmo 106 verse 13. Ngunit muli nilang kinalimutan ng kanyang mga ginawa at hindi na nila hinintay ang kanyang mga payo. So doon sa ilang sinubok nila ang Diyos dahil sa sobrang paghahangad sa pagkain. Okay? So doon sa ilang na yon, marami po silang mga pagsubok at marami din po silang mga milagro na naranasan sa ating Panginoon na hindi pa po natin nararanasan ngayon. Gusto niyo po ba na bumaba ang apoy? Okay? Yung habang gabi ay iyon po yung ating ilaw. No? Pero sila po, nakita po nila talaga, no? Ang milagro sa buhay po nila. Nakita nila na ang dagat ay nahati para makadaan lamang po sila. Kayo ba, nakita nyo ba yung dagat na humati? Na nahati sa harapan po ninyo? Hindi po. Diba? Iba po yung panahon noon. Pero talagang ipinakita na ng Panginoon na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga bagay po na yun, sabi po natin, no, napaka-extraordinary na mga miracles ng ating Panginoon. But despite of that, nakalimot po sila sa ating Panginoon. Okay? Anong klaseng mga anak? Meron ba, totoo ba na ang mga anak ay pwedeng kalimutan ng kanilang mga ina? Pero ang kanilang mga ina ay hindi po kailanman nakakalimot sa kanyang mga anak. Tama? Yun po ang Panginoon po natin. Dapat po wag nating kalimutan yung mga ginawa ng ating Panginoon. Pero sabi po sa 106 verse 13, they soon forgot His works. They did not wait for His course. Maalala ko po nung may pinagawa ako sa mga estudyante ko, ang topic ko kasi ay gratefulness, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Meron kayong papel dyan? Okay, kung may mga papel kayo dyan at may mga ballpen, numberan po ninyo ng 100. Doon po sa 100 na yon, ilan po kaya ang may susulat nyo within 15 minutes? Yun po yung pinagawa ko eh. 100 points, 100 items, at isulat lahat ng pasalamat nyo sa Panginoon. Unfortunately, hindi lahat ng estudyante ko ay nakakumpleto ng 100. No? Kayo po kaya, makakumpleto po ba kayo? Pwede. 'Di ba? Kaya lang yung oras natin, no? 15 minutes. Siguro, bawat item sa bag ninyo, sige, salamat sa makeup, salamat sa ganito, salamat sa lahat na. Ayan. Kasi nga, 15 minutes lang eh. No? Sa ngayon, meron po ba kayong ipagpasalamat sa ating Panginoon? Napakarami, di ba? So, huwag niyo pong kalilimutan. No? Ang kabutihan ng ating Panginoon. Okay po? Ano pa po ang reason kung bakit, ano pong nangyari sa kanila? Okay po, sabi po dito, no, minsan hindi naman tayo agad bumabagsak sa malaking kasalanan. Ang tanong ay hindi agad, why did they worship idols? Ang tanong ay, what gone wrong? Okay. Ang sabi po ni Alexander McLaren, kilala niyo po siya, no? Yung kapitbahay po ninyo. Sabi po dito, Psalm 105 says, remember. So Psalm 106 says, they forgot. Ang bilis na makalimot. Minsan, ang bilis po nating makalimot, no? Ang gamot sa nakalimot ay paalala. Ayan. So, huwag nyo na pong hintayin ang aming mga edad na kung saan ay nakakalimot po kami. No? Agree ba kayo doon? Ang awit 106 ay isinulat
sa panahon ng pagkabihag ng Israel. Ito ay pambansang pagsisisi. Inaalala nila kung paano sila una nagreklamo sa dagat na pula. Pangalawa, nagnasa sa ilang, wala kaming pagkain, mamamatay na kami dito. No? Wala kaming inumin, mamamatay na kami dito. Mabuti na lang at pwede ba kaming bumalik? No? Alam niyo po ba kung bakit pinaikot-ikot sila sa ilang? Kumbaga, 45 days lang dapat, di ba? Pero ano nangyari? Naging 45 years. Tama? So yung mga lola nila namatay na sa ilang at yung mga babies ay naging 45 years old na. Nakalimot talaga sila. Kaya sumamba sa gintong guya, nakipagkompromiso sa Kanaan na bihag ng mga banyaga, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil nakalimot ang tao. Ang sabi po dito, sa Deuteronomy 8:11, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments. Mag-ingat na baka makalimutan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya mga kabataan, pag inuutusan kayo ng inyong mga magulang, ibig sabihin nun, gusto kayong i-train. No? Na yung mga inuutos nila sa inyo ay parte ng buhay. No? Survival. Pag inutusan kayong maghugas ng pinggan, hugas na naman ng pinggan, ano gusto mo? Dahon ng ang plato mo? Ha? Dahon ng kamatis? Hindi, joke lang. Dahon ng ng aratilis. Oh, yan. Alam naman nila di ba? Ang kahalagahan ng ginagawa nila, kaya lang, talaga namang ayaw nila. Ganon din po sa mga nangyari po dito ngayon. They forgot. Ang ibig sabihin po sa Hebrew ay shaka. Pwede ba? Shaka na lang. Yung palang shaka. Ayan. Forgot pala yun. Pwede ba shaka na lang? Oo naman, Pwede ba shaka na lang? Ibig sabihin to ignore. To cease to care. Pinagwalang bahala, hindi na pinahahalagahan. Inalis sa listahan ng priority. Hindi lang memory lapses ito, ito ay spiritual neglect. Ayan. Mercy, ang Hebrew po ng mercy ay hesed. Sabi po dito, covenant o loyal love. Ayan. Ano ang hesed ko sa'yo? What is my mercy to you? Okay. Hindi ito emosyon lang, ito ay commitment. Okay. Pangatlo. Okay, tsaka. Tsaka naman ngayon. Wait lang. Kaya nga pala yung mga wait, 5 minutes lang. May Hebrew word pala yon. Tsaka. To remain patient in their expectation. May mga malapit na sana, pero dahil bumigay at di nakapagpatuloy, nawala ng kabuluhan lahat ng kanyang paghihintay at paghahanda. Yan. To ignore. Saka ka na lang, ha? O ba, maganda yun Saka ka na lang. You are not my priority Diba? So you ignore. Galing mag-Hebrew ng mga anak natin, Okay, meron po tayong 3 puntos na pag-aralan po ngayon. Nakalimot sa mga ginagawa ng Diyos. They forgot God's word. Ito po,
Meron ba kayong amnesia? Sino dito may amnesia na? Minsan yung mga middle name natin nakakalimutan. Tama? Naman sumulat ka ng buong pangalan mo. Nakalimutan mo yung middle initial. One letter na nga na kinuha mo sa nanay mo, hindi mo pa maisulat. Yung mga simpleng bagay ba, no? Na dapat pagtuunan din po natin ng pansin. Ano pong simpleng bagay na akala po ninyo na ginawa ng Diyos sa inyo? Paggising sa umaga. Tama? Pag gumising ka sa umaga, ano unang gagawin mo? Nay, ano almusal? Ayan. Ay, ano kayang message? Message ni Lord o message ni boyfriend? O, mamili ka. Ha? Lalo na yung mga bago-bago pa lang na mag-boyfriend. O, di ba? Palaging pinapaalala, kumain ka na ba? Ayan. Tinatanong, ano na ginagawa mo? Baka nakalimutan mo na ako. Ayan. Palaging pinapaalala. Sino love mo? O, yung mga anak natin, di ba? Sabi natin, sino love mo? Si Papa o si Mama? Sabi naman ng mga asawa natin, kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Kasi, mga asawa natin kung minsan manhid na. Ang akala nila, pagkasama mo sa bahay, hindi na natin kailangan ng I love you. Diba? Pero nung nangliligaw pa, minuto. Minsan talaga nakakalimot ano, Nay, no? Oo. Wag naman. Panatilihin pa rin nating mga malalambing pa rin tayo. Ipinapaalala pa rin ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin, eh. Oh, diba? Sinegway, eh, no? Okay. Makalimutan ko, baka makalimutan ko kasi nasa church pa ako, eh. Okay po. Sa Psalm 106:13, sabi dito, they soon forgot His word. Estudyante, no, nakapasa dahil sa tulong ng kanyang magulang. No, maraming mga circumstances sa buhay natin na madalas pinag-pray natin, answered prayer, pagkatapos kinalimutan mo na ang Diyos. Ang sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Okay? Pag nagtrabaho ako, Lord, tutulong ako sa church. Kahit magbigay lang ng isang upuan sa isang taon. No? Binigyan ng work. Wow. Sorry, Lord, busy ako. Ayan na. Okay, na busy dahil sa trabaho. Kung alisin kaya ng Diyos yung trabaho mo, di mananalangin ka na naman. Minsan, sa totoo lang, bakit kaya paulit-ulit yung mga nararanasan nating mga pagsubok? Sino ba nakakaranas nun? Yung mga paulit-ulit na mga pagsubok. Kasi, sabi nga natin, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Yan. Kasi hindi pa po tayo natututo. Gusto niyo po ba na hindi pa ulit-ulit yung mga prayer request ninyo? Sumunod tayo sa Lord. Diba? Huwag niyo pong kalimutan yung mga paalala ng Panginoon. Baka po yung memory verse po natin, nakalimutan na rin po natin. Sige nga, ano memory verse natin? Except John 3:16. Ha? Okay? Wala na. Di ba?
Puro John 3:16 lang tayo eh. Okay, hindi naman. Yan. Okay, merong nag-ano doon, nag-repute sa akin. Okay, pangalawa, nagnais sa sarili. Sariling bugso ng damdamin. Eto nga tayo dahil sa bugso ng damdamin natin kung minsan nakakalimot tayo sa Diyos eh. 'Di ba? May dumaan lang na gwapo, nagpe-praise and worship ka. Teka Lord. Oh, diba? Okay. Nagnasa ng sariling hangarin. Bugso ng damdamin. They followed their cravings, misplaced desire. Ayan. Bakit ka nga pala nasa church? Sabi nga ni Pastor kanina, ang ating Sunday service ay pasasalamat natin sa ating Panginoon. Sino po dito ang hinatak lang para pumunta ng church? May mang hinatak? Wala naman. Yung napilitan lang na, di ba? Okay. Naku, yung labahin ko. Yan. Araw ng linggo, maglalaba. Pero tingnan nyo pag araw ng linggo, ang dami-dami nating naiisip na trabaho. Pagsubok yan. Una sa lahat, pag araw ng linggo, kinabukasan, Monday, tama? Dahil ay iniisip mo, mga estudyante, bukas may exam ako. Okay? Bukas na ipapasa ko yung reports ko. Okay? Naku, hindi ko pa na-plancha yung uniform ko. Diba? Ang dami nating mga pinag-aalayan ng panahon. Pag during Sunday, yun po'y pagsubok talaga. No? Bakit kaya pagdating ng Sunday may pagsubok? Kaya nga pagsubok sinusubok kayo. 'Di ba? Sinusubok ka na wag magsamba. Na wag pumunta sa church. Pinapaalala. Pero ano ang gusto ng Panginoon? Alalahanin mo naman ako. Tama? Pagdating ng Sunday, ginagawa mo lang yung Sunday. Teka, a-attend ako ng Sunday kasi matutulog ako. Okay? Dahil doon may aircon. Diba? Kasi mainit ang panahon, punta ako sa church dahil may aircon. Yun ba yun? Kung walang aircon, walang bubong. Diba? Pupunta ka pa ba sa church pag Sunday? Okay. Praise the Lord. Palapakan po natin ang bawat isa dahil marami po tayo nandito ka. Yung katabi mo ay nandyan. So sasabihin po natin, next week ulit. Ayan Next week ulit. Ikaw ang sasamba, ako wala. De, joke lang. Okay, pangatlo. Nagkompromiso na lamang sa galaw ng mundo. So they compromise with the world. Spiritual pollution, sinasabi po dito, no? Psalm 106 verse 35. Ang sabi po dito sa verse 35, sa halip, sila'y nakisama pa sa kanila at sumunod pa sa kanilang pag-uugali. Ayan. Sabi po sa Romans 12 verse 2, do not be conformed, to this world, not be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So praise the Lord, nandito po tayo, wala po tayo sa SM. Pwede mamaya, hindi, joke lang. Okay. Alam niyo po, sa totoo lang, pag seryoso po tayo sa ating Panginoon, so yung talagang seryoso tayo di ko naman sinasabi na yung mga iba hindi sineseryoso. Kasi, ano ba yung mindset po ninyo? Okay? Dapat ang mindset natin ngayon, mga panahon na to, ay kailangan ko ang Panginoon. Parang mindset ni John.
I want to know you more. Pero si John, napakalambing. Tama? Siya yung pinakamalambing na disciple ng ating Panginoon. Siya yung palaging kumikiling sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung bawat salita ng Diyos ay siya yung unang nakakarinig. Dahil palagi mong kasama eh. Tama? Dinesire pa rin ni John doon sa Book of Revelation. Ang sabi niya, I want to know you more. Diba? Ibig sabihin, kailangan ko pang malaman, no? Marami pa akong dapat malaman sa iyo, Panginoon. Okay? So, sana ganun din tayo. Hindi lang po tayo padadala sa ating emosyon. Hindi lang po tayo padadala sa mundong ito. Diba? Sana padala po tayo sa ating spiritual na relasyon sa ating Diyos. Okay? So what went right? Ano naman po? Ang what went right, ano naman po ang tama? Kasi kanina, yung mali. Ngayon naman po yung tama. Ang sabi po dito, God is faithful. Okay? So God is faithful. Totoo po ba yon? Na ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang salita. Okay. So, Psalm 106 verse 44, ang sabi po dito, ngunit kapag sila'y tumawag sa Diyos, sila'y Kanyang tinutulungan pa rin sa kanilang mga kahirapan. Despite ng ating mga hindi pagsunod sa Diyos, pinapakinggan pa rin ng ating Panginoon yung ating mga panalangin. 'Di ba? Kung hindi tayo faithful, faithful pa rin ang Diyos. Wala tayong magagawa, yun yung character niya eh. Okay? Tapat pa rin ang Diyos. Pero alalahanin po natin na lahat ng ating mga ginagawa may consequences. Okay? Kaya gusto ng Panginoon na tayo po ay maging tapat sa Kanya. Sa 2 Timothy 2 verse 13, yun po yung sabi po natin kanina, if we are faithless, He remains faithful. Imagine kung pabago-bago tayo. For example, yung dati mong sinabing yes, dati no, pala ngayon. No na ngayon o yes pa? Okay, magpakatotoo po tayo. Kung wala yung nag-imbita sa iyo ngayong araw na to, pupunta ka pa ba sa church? Yes or no? Taas ang kamay. Okay, pakibilang nga para okay. Ayan. So, ibig sabihin, kahit wala ang mga nag-imbita sa iyo, alam mo na pupunta ka sa church, alam mo na mag-grow ka spiritually. Okay? Paano kung may dumating na problema sa bahay nyo? Pasasalamatan mo pa ba ang Panginoon? Okay? Amen. Amen tayo dyan. Diba? Paano pag sinabi ni Pastor, walang magsisimba sa Sunday? Pupunta ka pa ba sa church? O, diba? Nasaan ang loyalty nyo? Sa Lord o kay Pastor? Siyempre sa Lord. Tama? Nako, may problema tayo. Huwag nyo pong ibigay ang loyalty nyo kay Pastor. Ako lang po ang loyal sa kanya. Okay. Ano pong ibig kong sabihin doon? Ang ibig kong sabihin doon, si Pastor ay tao lamang. Isa lang po ang minamahal niya. Hindi, joke lang. Ibigay po natin ang loyalty po natin sa Diyos.
Okay? Mawala man ang pastor sa harapan natin, pero ang Diyos hindi po mawawala sa tabi nyo. Yan ha. Let me clarify things. Nagigets nyo pa? Ayun. Pag sinabi ni pastor na umattend naman kayo, a-attend po ba kayo? O, di ba? Hindi ko malaman kung ano sagot nyo. Dahil, ikaw naman, ma'am, ma'am, ano mo na, no? Ginulo mo yung isipan namin eh. Sa Lord lang po ang ating loyalty. Wala po sa tao. Kasi kapag nilagay nyo po ang loyalty nyo sa tao, ang tao po'y nagkakamali yan. Naggagalit din po yan sa akin. Okay? Hindi rin po nagbibigay ng sweldo yan sa akin. Okay. Okay po? May mga pagkakamali po ang tao, pero ang Diyos wala pagkakamali. Palapakan po natin ang Panginoon. God is faithful. Amen. Ayan. So, i-direct na po natin ang ating kaisipan sa ating Panginoon. What are the right things to do? Ano po yung mga dapat nating gagawin? Malapit na po tayong matapos. So, what are the right things to do? Here are the three major solutions we will see in the Psalm. Una po, ibalik ang alaala at manumbalik. Remember and return to gratitude. Okay po. Spiritual memory restored. Sa istorya ng pagkakasundo, kung ang magkapatid ay nag-away, yung pag-alaala ng sila ay bata pa, no? Na magkasama sa lahat ng bagay. Walang problema, tuloy lang ang buhay kahit sa simple. Okay? Ang ano po dyan, the best example po ay ang alibughang anak. Di ba? Ang Panginoon po natin, and-explain po doon, no? Na siya ay yung ama doon sa alibughang anak, open arms. Hindi niya titignan kung anong pinagdaanan mo. Ang tinitignan niya, ikaw ay anak niya, na bumabalik sa kanya. Yan. Dahil mahal ka niya. Akalain mo ba, binigay niya ang kanyang sariling buhay para sa'yo. Ganong kakahalaga sa Diyos. Kasing halaga ng buhay ng Panginoon. Kasing halaga ng pagmamahal niya sa Diyos Ama. Ganon po siya, ka-faithful sa ating Diyos Ama. At ikaw, tayo po, no? I will not exclude myself. Okay? Tayo po, gaano po natin kamahal ang Panginoon? Mahal lang po ba natin sa abibig? Baka wala pa, hindi pa tayo pumupunta sa puso. Okay po? Ayan. Mahal lang po ba natin ang Panginoon sa ilong lamang? Mahal nyo. Okay? Mabuti pa. No? Kailangan din sa puso po natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Okay? Ang hirap kayang magmahal ng galing sa puso, tama? Ang dami mong ikokonsidera. Tanggapin kita, tatanggapin ka niya. Ano man ang itsura natin, ano man ang pinag-aralan natin, ano man ang mga nakaraan natin, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Okay? Hindi ka man satisfied sa pamilya mo, pero binigay ng Diyos yan sa'yo. Ibig sabihin, matapang ka. Ikaw ay nilagay niya dyan. Ikaw ang naging partner in life niya dahil tutulungan mo siya. Ezer, yun nga, tabo, di ba? Tutulungan natin. Okay, tulungan natin, ikaw ay purposely nandyan.
Okay? Meron kang halaga sa Kanya. Pangalawa, ang sabi po dito, ihingi ng kapatawaran at ipanalangin. Repent and intercede. Stand in the gap. Okay? Sabi po sa Psalm 106 verse 23, sabi po dito, nilipol na sana ng Diyos ang kanyang mga mamamayan kung hindi namagitan si Moises na kanyang lingkod. Pinakiusapan ni Moises ang Panginoon na pigilan niya ang kanyang galit upang silang lahat ay hindi malipol. Saan niyo po gusto? Sa side ni Moises o sa side ng, syempre, sa side ng kalaban? Kalimutan na po natin yung ating mga Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Okay? Lumipat na po tayo sa Diyos na buhay. Okay? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Yun ang sabi niya. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Saan ka pa? Saan ka papanig? Kung papanig ka kay Satanas, ano ibibigay niya sa'yo? Ibibigay niya ba ang daan? Hindi. Bibigay niya ba ang katotohanan? Father of lies nga siya eh. Bibigyan ka ba ng buhay? Hindi. Ano ino-offer nga niya? Death. Sa pangatlo po, ang sabi daw, ipaputol sa Diyos ang pakikipagkompromiso at ipasakop ulit ang sarili sa Diyos. Separate, sanctify yourself. Diba? And obey again. Break the cycle of compromise. Napakahirap po nito sa atin dahil nandito pa po tayo sa mundo. Pero paano kaya tayo na hindi pwedeng makipag-compromise? That is a challenge. Paano po tayo mag-obey sa Lord? Challenge po yun. Pero, sino po dito ang gustong mag-take ng challenge, tumanggap ng challenge na yon? Marami po, di ba? Okay? Sabi po dito sa Psalm 106 verse 35, sa halip sila'y nakisama sa kanila at sumunod pa sa kanilang pag-uugali. Okay? They mingled with the Gentiles and learned their works. Ito po yung pakikipag-compromise nila. Dahil po, sila talaga, kung ano lang yung nakikita nila, feeling ko, ganon, yung mga ganon. Alam mo, feeling ko, sa nakikita ko, ba't ganon yung mag-explain yung mga bata? Magaling tayong mag-explain. Pero mahirap tayong sumunod. Magaling tayong magbasa. Pero kulang tayo sa comprehension. Magaling tayo sa comprehension, pero hindi tayo magaling sa pagsunod. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ano pong nangyayari kung minsan? Lord, andiyan ka pa ba? Lord, magpakita ka. Ganun ba? O Lord, ano ba yung mga sign mo? Teka muna, humingi ka ng mga ganun, mag-sign. Diba? Lumapit ka muna sa Lord. Magpakumbaba ka. Bumalik ka sa Lord. Yun po ang unang gagawin po natin. Nagkamali tayo eh. No? Magpalinis muna tayo sa Lord. Lord, alisin mo. Kasi yun yung pong mga hadlang. Yung kasalanan po natin. Yung pagkalimot po natin. Yun po yung mga hadlang. Kung bakit hindi po natin nakikita ang Panginoon. Kahit mag-eyeglasses ka pa, no? Hindi mo talaga makikita ang Panginoon. Kung meron pa tayong mga kasalanan na hindi po natin na ilalatag sa ating Panginoon. Huwag mong limitahan ng Panginoon, Lord, hanggang
Lord, bisita ka naman sa bahay po namin, no? Pero hindi po bisita ang Panginoon eh. Hindi lang hanggang sala ang Panginoon. Diba? Dapat ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, isama po natin ang Panginoon. Lord, yung ref ko ha, punuin mo. Wow. O diba? Pwedeng manalangin ng ganun. Kasi walang imposible sa Diyos. Ang next na sasabihin sa'yo, pag pinuno ko yan at may mga nabulok, aalisin mo ba? Lilinisin mo ba ang ref mo? Teka, bukas maglilinis na ako. O, diba? Minsan, may kailangan po tayong alisin para ang Panginoon, papalitan niya. I-fill in niya tayo. Sabi nga sino ba nagsabi? No, kailangan, pag lumapit po tayo sa Panginoon, empty cup, para ma-fill in niya uli. O, diba? Ang puso natin ay hindi barado. Okay? Ang hirap naman pag ang puso natin barado at may parating na pagpapala. Sayang. No? Nasasayang lang. Okay? Sabi po sa Psalm 106 verse 47, sabi po dyan, "Ligtas niyo kami, Panginoon naming Diyos, at kami ay muling tipunin sa aming lupain mula sa mga bansa upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan." Sabi ko kanina, pursue holiness. Totoo naman. Okay? You pursue holiness sa buhay po natin. Though mahirap maging holy, maging banal, pero yun po yung goal po natin. Okay? Huwag na tayo makipagkompromiso. Pag sinabi, tagay naman dyan. Tagay ka. Daan ka naman dito, makitagay ka. Diba? Ano sasabihin? Siya ka lang ha, siya ka. So, ibig sabihin, wait ka lang dyan. Ganun ba yun? Wag na, sabihin mo. Okay? Tapos ka na dyan. Okay? Sabihin mo, sige, makipagtagayan tayo sa salita ng Diyos. O, di ba? Ayan. So, major decisions and solutions. Ano ang mga ipapaputol sa Diyos at ini ng tawad ng Israel? Po natin kalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, ayoko na, ang tagal naman ni Lord bumalik. Ang tagal naman ng buhay ko. Pwede ko ba pabilisin na? Ang tagal ng prayer ko. Diba? O letter C, cravings and fleshly desires. Hindi lang po fleshly desires na nakakita ka ng hubad na babae o hubad na lalaki ito. No? Pwedeng maging pagkain. Diba? Uy, mag-Starbucks tayo mamaya ha? Uy, sali ako dyan. Diba? Isa rin yun. Diba? Bakit kayo lang? Pwede ba sumama? Pwede rin yun. Meron kang cell group mamaya, alas 3. Alas 3 din yung Starbucks nila. Saan ka? Starbucks. Pwede bang dali na natin yung cell group sa Starbucks? Ganun no? Okay, yung fleshly desires po natin. Alam mo, hindi ko talaga pwedeng hiwalayan siya kasi ang gwapo niya diba? Ganun yun Ang gwapo niya, ang bait pa. Pero pag tinanong mo, kumusta yung... diba? Mga ganun Okay, letter D, envy and rebellion against leadership. Ano ba namang klaseng leader yan? Ano bang klaseng pastor yan? Ano ba naman yung leader namin? Palaging late?
Kami nandito ang aga-aga. Pero ang topic namin, punctuality. O, diba? So, nakitaan mo ng mali. O, hindi ka na ba pupunta? Minsan nako-confuse tayo. Ano ba talaga ang totoo? Ayan. Huwag po kayong huwag nyo pong ibigay ang loyalty nyo sa mga leaders nyo. Ang loyalty nyo talaga, the Lord. Ano po ang sabi? Okay? Put your eyes unto the Lord. Focus unto God. Diba? Huwag po kayong magrebelde sa inyong mga leaders. Andyan po sila para po gabayan kayo. Ano man ang pagkakamali nila, tanggapin nyo. Kasi nag-grow pa rin yan. Ginagamit lang po nila kayo. Or ginagamit lang po sila ng Panginoon. Parang isang gitara. Tama? Isang instrumento. Na kung saan, minsan sumesemplang yung gitara. Pero, sila pa rin ay instrumento. Pwede pa rin silang gawa ng paraan para maging maganda ang tunog nila. Diba? So, wag nyo pong i-judge na ang pangit ng gitara natin, no? Magkano ba yan? O, diba? Wala po sa halaga yan, kundi yung pag-obey po nila sa Lord. Okay? Don't judge. Huwag niyong i-judge yung mga leaders ninyo. Idolatry. Alam po natin yan. Unbelief in God's promises. Totoo ba itong promise ng Panginoon? Huwag po kayong ganon. Totoo ba? Paano? Paano? Naku, nag-failed ako sa nag-pray ako sa Lord na makapasa ako sa exam. Pero, ano nangyari? 1/35. O, diba? Alam mo, nag-pray talaga ako sa Lord Pero hindi ako nakapasa. Lord, andiyan ka pa ba? Faithful pa rin ba ang Panginoon kahit bumabagsak ka sa exam? Amen. Kasi hindi ka nag-review. Tulungan mo naman yung sarili mo. Diba? Compromise with the world. Ito, uso ngayon Tama? Ano po uso ngayon? Yung TikTok. Oh, okay. So, ang uso ngayon, kailangan maka 100 views ka. Tama? Okay. So, mag-TikTok ka na lang tayo rito. Oh, diba? Para maka-gain tayo ng views natin. Hindi po ganun. Okay? So, persistent rebellion. Mahalin nyo ang inyong mga magulang kahit na pinapagalitan kayo. Huwag po kayong magrebelde. Sinasabi ko sa mga estudyante ko, huwag kayong magpaiyak ng mga magulang ninyo. Kasalanan yun sa Diyos. Pag pinaiyak nyo sila, sinabi ng magulang nyo, i-break mo siya. Sino susundin mo? Uy, ang hirap naman. Mahal ko siya Kasi, 3 years old ka pa lang, magbo-boyfriend ka. Oh, di ba? Hindi, love ko siya. Hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Pwede na. 12 years old na ako. Hindi, joke lang. Aray ko. Oh, di ba? Ganon kasi, minsan, at yan ang nagtatapos, ang isang kabanata. Maraming salamat. Glory to God po.